mapagpalang araw po muli sa inyo. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. O for today's vlog, magsishare lang tayo sa inyo ng isang mixing video tungkol dito sa paglalagay ng floor drain natin. So ito yung madalas na encounter ng mga tile setter kapag nag-install na ng tiles sa floor, lalo dito sa shower area. Ayan. So ito, kung mapapansin niyo, itong abang ng floor tiles natin, yung butas ng magiging floor drain natin, medyo lumayo siya dito sa butas niya, dito sa didos na PVC. So ayan, pag nilagay natin ito, malayo siya. So dito pa yung butas banda. Ayan, so napakalayo niya. So ang mangyayari nito kapag may tubig, so hindi agad mag-penetrate dun sa tubo yung tubig. Saka meron siyang kunting damage. Ayan, saka masyadong malaki rin itong pagkakakat. Ayan, yan, malaki dyan. So yan, gagawa natin ito ng paraan para maayos siya. So yan po yung isi-share natin sa inyo pagkatapos nitong intro. Pangabuhi TV Aliga, panoorin ng aming buhay. So yan, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So pagpasensyahan nyo po, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload ng mga video natin. Gawa ng marami pa tayong hinahabol na trabaho sa site natin. So hindi tayo nakakapag-upload gawa ng masyado tayong busy. So pagpasensyahan nyo rin po yung ingay. Ayan, ito, gaya ng sinabi ko kanina, itong isi-share natin sa inyo, itong tungkol dito sa floor drain natin, malayo siya. So malayo siya dito sa abang niya, itong tubo natin. So napakahirap para dito sa area na to, tulad niya nakaliko dyan, napakahirap mag-repair nito kasi gawang kung mapapansin nyo yung bikat, maliit lang. So mahirap kapag nag-repair tayo nito, may posibilidad pa na mabutas yung waterproofing natin. So gagawa natin ito ng paraan, gagawa natin ng paraan para maayos ito. So pwede din i-apply nyo ito mga kadigma dun sa mga nagkakaroon ng water panding, yung nagkakaroon ng stock na mga tubig, yung hindi pupunta yung tubig niya dun sa floor drain. So karamihan sa mga banyo nagkakaroon ng mga problema dito sa mga gap na to. So minsan dito nagkakaroon ng stock ng tubig, hindi maayos yung pagkakalagay ng tiles, yung clave niya. So hindi na ayos ng maayos. Pwede nyo i-apply itong ganitong idea. So may isa tayong video na ginawa tungkol sa paglalagay din ng ganito. Nagkaroon siya ng water panding dito banda. So dito yung tubig niya, dito pa yung floor drain. So dito lang nag-stock yung tubig. Kaya ang ginawa natin ganito rin, nilakihan lang natin ito. Hinabaan natin yung tiles na nakadrop to hanggang dito sa area na yun na may water panding o nag-stock na tubig, para tumakbo yung tubig dun sa may floor drain natin sa mismong butas. So ito, maliit lang to na area. Ang problema lang natin dito yung abang niya. So nagawa na tayo dito, nag-cut na tayo dito ng tiles para ilalagay natin dito. So minarkahan na rin natin yung laki nito. Tapos ang gagawin natin, isisentro natin dito yung floor drain. Kinuha na rin natin yung sentro nito mga kadigma. Itong butas na to ng didos, kinuha na natin yan, tsaka yung dito. So isisintro na lang natin to dito, yung itong stainless natin na floor drain, sisintro natin dyan. Tapos lalagyan natin siya ng parang clip para at least yung tubig papunta na talaga dito. So magiging sintro na siya, tsaka magkakaroon pa ng clip papunta rito yung tiles natin. So ayan, papakita natin sa inyo.
So ayun mga kadigma, natapos na nating ilagay yung tiles natin dito sa floor drain. Ayan, so kung mapapansin niyo, nakaslant na siya. So yung tubig, kapag nag-shower sila, diyan ang papunta lahat sa floor drain. So isa po yan sa pamamaraan kung sakaling magkaroon kayo ng encounter na mali yung pagkakalagay ng abang ng butas ng tiles, malayo siya sa PVC. So isa po ito sa paraan para maayos po natin na hindi natin papaklasin yung tiles, tapos magkaroon pa ng maayos na klibi yung flooring natin para maiwasan yung water panding o di kaya yung pagkakaroon ng stock ng tubig. So hindi natin napakita sa inyo kanina mga kadigma ang malagang tip dito kapag naglagawa niyan. Kailangan nating tanggalin itong area na to, kasi yan yung babangga dun sa tiles na pinagkatinga natin yung dito na side. So ito, yung ganito niya, tinatanggal natin to para makapag-slope siya, kasi kung hindi natin tatanggalin to, kakalang to sa ganito, ang mangyayari niyan, magkakaroon siya ng malaking siwang. So hindi siya magmamatch dito sa gap nung tiles natin, kasi kapag dinikit mo yan, kapag nakaslant, ganyan yung magiging itsura niyan. So malaki siya, so kailangan tanggalin ito. Yan po yung malagang tip yan kapag gusto nyong gayahin ito. So ayan, papalinis na lang natin to, tapos ipapagrout na natin tong area na to. So doon po sa mga kadigma natin na bagawan sa larangan ng construction, saka doon sa mga nakaka-encounter ng mga ganitong problema, naway may naiambag po kami sa inyo. So yan na po muna ngayon mga kadigma. Maraming salamat ulit. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyo lahat.